po, sumasakit yung dito ko. Tapos papunta dito. Tapos ilang araw na po, Para pong tinutusok po ba kayo? sa ilalim. Itong dito. Tapos pero itong dito ko, medyo matagal-tagal na namamanhid ito. Punta dito. Tapos yung tuhod ko, masakit. Maraming mga pasyente, mostly senior yung mga nandun, na nakapagpatingin sa doktor. Usually naman pupunta sila sa mga public health center para magpa-check. Pero usually yung mga kalahati ng mga pasyente, hindi na rin nila tinutuloy yung yung mga nireseta sa kanila. Medyo economics yung dahilan. Sa mga bata, hindi rin naintindihan ng mga magulang na hindi magana kumain yung mga bata. Tapos nangangayayat, sumasakit daw yung tiyan, ayun. Tapos hinihika, mga ganun. Pinatingin niyo po ba sa doktor yan? Hindi po. Bakit hindi niyo po Hindi ako pinatingin? napansin kasi ang pinatingnan ko noon kasi may nagkaroon ako ng enlargement Opo. puso. Tamang-tama itong sabi Okay ko po. ipatingin ko sa inyo. Okay po. Kasi Makati nga, masakit ang Ito po, mga langis po galing mula Manawag, dinadala hanggang papuntang Nazareno gamit lakad. Oo, Nilalakad lang. oo. Ayun. Kung gusto niyo pong bumili, meron din po may tubig, parang ganun din po. Oo, oo. Dalawang cargo 'yon, tubig tsaka langis. Opo. Ayun. Yung langis po 100, yung ito po 150. Nakita ko din sa internet na yun nga, pinapahid-pahid, ganyan, mga langis, tapos may panyo. Nag-ritual muna ako, tinanong ko rin kung nasan yung araw, ganyan, para lang medyo may nature na approach, ganon. Kapag tinatanong ko yung edad, naglalagay ako ng appropriate na feather para doon. Pagkatapos nun, ilalagay ko yung feather, lalagyan ko ng oil, ipapahid ko sa papel, tapos ilalagay ko sa parte kung saan masakit. Sabi ko sa kanila na ang ginagawa ng papel ay hindi para manggamot, para lang siyang yun yung magiging x-ray mo para makita mo kung ano yung sakit. Kapag makalipas sa mga around 2 to 3 minutes, ipapakita ko sa kanila yung laman or yung para nag-blot na oil. Tapos mayroon akong medyo mas visual kung paano siya titingnan na parang, kunyari makita ka ng mga dark spot. Ano po nararamdaman niya? Ito yung parang nakukuryente. Yan, pababa sa paa. Parang tinutusok-tusok. Parang gumalaw po. Naramdaman niyo? Oo. Parang may ano sa loob. Naiinit? Oh, Maka niya. mainit na. Kapag mga mainit eh. Kung nasaan yung faith natin, yung paniwala natin, posibleng mangyari talaga in the physical life. So sabihin natin, sinabi ng albularyo, may lamig dyan, or mainit, posibleng marinig, ma-feel ng patient yung mga sensations na yon. This is similar rin to hypnosis. Kapag meron ng rapport yung doctor or albularyo sa patient, then kahit anong sabihin ng albularyo, aka shamanic hypnotist, paniniwalaan ng patient. Ako talaga, ma'am, hindi ako masyadong nagbibilib sa albularyo. Kasi yung mga anak ko, hindi ko talaga yan, lalo na yung laway-laway, hindi talaga ako nagpapalaway. Tapos itong sakit ko, matagal na ito kasi 2011, parang na-inda ko na ito, parang pinabayaan ko. Nung nagpa-doktor ako, grabe na yung doktor ko, wala. Kaya parang sinabi ko na sa doktor ko na hindi ninyo nakukuha ang sakit ko. So yung katulong ko, may kaibigan, hinilot ako. Ang sabi niya, yung bituka ko raw andito na lahat. Kaya nahihirapan ako lumakad. Pero parang naniwala nga ako. Ngayon dito kay Kuya Emmanuel, nung sinabi kinuwento ko sa kanya, tapos may nilagay siya na parang
plastic dito sa tiyan ko. Nung kinuha niya yon, nung pinakita sa akin, nangilabot ang balahibo ko kasi parang it's true na nakita ko yung aking bituka na talagang andito, dito kulang. Kaya nung pinatayo ako niya, na imbalance talaga ang ano ko. Kaya talagang bilib ako. Dalawang konsepto ron, no? Yung isa ay yung konsepto ng projective interpretation. Ang ibig sabihin niyan, gugustuhin makita ng patient yung gusto niya makita. So kung nasa mind na niya, ay makikita ko to, yun ang makita niya. So pinoproject niya yung thoughts niya sa drawing. Yung isa pa ay usually humahanap tayo ng mga ebidensya na pwedeng mag-reinforce sa mga paniwala natin. So kung meron na tayong paniwala, we look for mga evidence or proof na it really exists. Nay, ano po pangalan? John Michael po. John Michael. Ano nararamdaman? Ano po, nung Sabado ng gabi, hinika po siya. Tapos ngayon, Paano nyo nalamang hindi ka? Pina-check nyo sa doktor? ano po siya, alam ko po pa may hika Ay, kasi yung may ano, hika rin. tumutunog. Opo. Tapos iba po yung hininga niya. Tapos lagi po siya nababati. Lagi siya? Nababati. Tapos nauusog. Surprisingly, sa mga bata ako na natakot. Mas kinabahan ako doon sa mga bata kasi kapag finifeedan mo sila binibigyan mo sila ng feeling na, parang finifeed mo sa kanila na, naiinitan ka ba, ganyan. Talagang sila, hindi sila. Tapos kapag binibigyan mo ng tubig, hindi sila kumukuha, ganyan. Tapos kapag tinitignan nila ako, may pagdududa dun sa mga mata nila. Versus sa mga matatanda na talagang mukha sila talaga na willing and eager. 5 days na po siya may sakit ngayon. Kaya naman po, magaling po yun. Galing po siya. Kasi po baga madalas din po kami magpatawas. Iba po yun niya. Iba po yun panggagamot niya. Bakit po iba? Naramdaman ko lang po. Pagka po may sakit, may nararamdaman yung mga anak ko, una po namin pinupuntahan yung albularyo. Baka po kasi, ayun nga, kasi may mga po sa amin, may mga kwento-kwentong ganon, masasamang spirito. Kasi sabi po bago po sa doktor, sa albularyo lang po. Meron pong doktor dito sa kanto, pero sa albularyo po muna ako nagpapatingin. Iyang lang po kami sa albularyo. Dapat may balance din. Oo, kasi minsan magpapahilot, bali lang, at yung nagbibigay ng hilot sa kanila ay hindi na train, no? So minsan yung simpleng bali nagiging fracture. Oo, or fracture na to start with, kaya lang misdiagnose, so mas lalong lumalala. So maganda rin pagka after 1 or 2 consults doon sa ating traditional healer at hindi pa gumagaling, magpunta na sa hospital, sa local health center or sa emergency room para magkaroon ng second opinion. Yung pong mga traditional doctors ay kinikilala po natin. Dito sa PITAC part po ng ating mandate ay mag-regulate po nung practice. Meron po tayong National Certification Committee. Kahit po sa mga albularyo, manghihilot, yung mga nagpa-practice po ng traditional Filipino healing. So, ano yung ginagawa ng National Certification Committee? Sila po yung tumitingin ng mga qualifications ng mga practitioners natin. Nire-review nila ito at tatalaga rin po sila ng Code of Ethics kung paano i-regulate po yung practice, no? Para po masigurado natin na yung kind of healing na napapaabot nitong mga hilot natin sa ating sambayang Pilipino ay safe at effective. Kamusta po yung experience po nila? Okay, maganda. Maraming salamat kasi na anuhan talaga, natugunan ang
hinahangad namin na maano ang aming sakit, na may makaano sa amin na gamot sa amin na gumaling kami. Super galing yung kasi naniniwala naman kami sa albularyo, yung pinadala sa amin si ano ba yun? Manuel. Nakikita ko na bago siya nag-umpisang manggamot, siya ay tumawag sa ating Panginoon. Dahil siya ay nasa puso niya ang ating Panginoon. Kaya ginabayan siya ng Panginoon upang kami mabigyan na ng magandang paraan ng sa aming pag-iingat sa aming karamdaman. So maniniwala po ba kayo pag sinabi kong si Manuel ay isa lang pong actor? So maniniwala po ba kayo pag sinabi kong si Manuel ay isa lang pong actor? Yung kanya pong ginawa kanina, ano No. lang yun, inaral lang. Hindi ako naniniwala na artista siya. Marunong talaga siya manggamot. Talaga po? Yes, I Alam feel naman it talaga. Hindi yung parang ano-ano lang, kunyari-yarian lang, hindi. Tunay yung kanya. Kasi, look, doon sa linagay lang niya na dito sa akin, yung parang plastic. Bakit makikita mo yung bituka ko, andito nga ang dami, tapos dito kunti. Hindi naman basta-basta makagawa yan kung ano-ano lang siya. Hindi Yung, matapeke. opo. Hindi ko alam kung magiging proud ako na hindi sila naniwala. Kasi for me, it's an accomplishment. Pero at the same time, ganun din nila i-approach yung mga ibang albularyo or ibang faith healers. Paano kung merong faith healer na yung intention niya ay hindi talaga pure? Na, kunyari, for example, kumita, ganyan. Pumasok sila sa sitwasyon na meron ng paniwala. And then, kung sasabihin yung opposite, syempre, mafrustrate sila. So, ang tawag doon, denial. Magde-deny sila na talagang fake naman yung albularyo. They'll believe what they want to believe. Yun talaga yung power ng placebo. Whatever you believe in, whatever you put your mind into, yun ang magiging totoo. Kaya naman may mga healings na nangyari kahit hindi naman sila mga healers talaga. The power of the mind can bring about healing. Just because we believe so much to him, gumaling kami. Opo, kasi yung sinasabi nga nilang yung paniniwala talaga ng tao, yung utak nila. Opo, pag naniniwala kang gagaling ka, gagaling ka. Ganon din ang sinabi niya sa akin. Siyempre, being a doctor, lahat kami evidence-based, so we accept it, but pwedeng ma-realize sila yung anong mas tamang, if medically proven, doon kami pupunta. Pero kung yung belief ng tao, kung nag-work sa'yo, wala kami problema doon. Pero kung hindi nag-work, tapos tuloy pa rin sila, detrimental sa health nila, yun ang medyo nakaka-bother. Sa mga kababayan nating may karamdaman, maganda talaga na ngayon, in the age of digital media, mag-research din tayo, alamin natin kung ano yung pinakamagandang gamot, no? Kung wala tayong masyadong pera, meron naman tayong local health centers na pupuntahan, libre naman ang konsultasyon, at minsan may mga libreng gamot din. Meron namang pinamimigay na PhilHealth sa indigent patients, no? Sa ating local government. Basta meron lang tayong ganun, mabibigyan tayo ng kaukulang serbisyo sa ating government hospitals. Ang PITAC ay nagbibigay din ng training sa mga local government units. Tuturuan natin sila ng tamang dosage ng pag-inom ng mga halamang gamot para sa mga bata at para sa matatanda.